So yun guys, if you are wondering bakit nasa harap namin si Iron Studio Batman na 1/4 scale. So in the end of this series, ang ating Resin War, yung season 1 natin, merong lucky winner ang mananalo nitong resin na ito. Lucky winner, ibig sabihin, Isa ang mananalo. papamigay natin to. May resin giveaway tayo pagtapos ng Uy. season 1 na to. Mm. So, ang mechanics po natin, kailangan naka-comment kayo sa bawat episode natin, naka-follow kayo sa Facebook page natin, naka-subscribe kayo sa YouTube channel natin, at naka-follow kayo sa ating TikTok account. So, yun lang po, napakadali lang po ng ating mechanics. So, good luck guys! Every episode, kailangan mag-comment kayo ha. So, yun. Good luck sa mananalo. Pakiabangan lahat ng aming episodes na ginawa. At sa huli, meron tayong giveaway winner. So may kita nito mga sir, lalabas dito yung mga criteria natin. Paano naman claim to? So, ano Yan. pa inaantay nyo? Editor, i-b-roll mo nga itong mga palarunan nila. Let's go! So what is up guys? Nagbabalik na naman pala ang dalawang master nyo dito sa Sekai Collections para sa ating episode number 2 ng ating series na Resin War. So alam nyo naman yung concept nun, na-explain ko na siya nung first episode. And today, ang ihaharap natin, ay paglalaban natin, ay dalawang Naruto line. So meron tayong 3 Artisan Studio, Madara. Yung nakasusano siya. Ano to? Yung license na studio to, license statue to. Ang kalaban niya ngayong episode 2 is ang ating Jimei Palace Kakashi. So nakasusano rin siya. And kung makikita nyo, heavy sila sa translucent. So magandang laban to. And bago tayo mag-start, tatawagin natin ang ating in-house lore expert na si Joshua. Josh, paki-explain nga sa amin ang lore ng dalawang ito. Thank you for the wonderful introduction, Kuya Skip. And today we're talking about the man and the legend himself from the Naruto Shippuden. He's from the Hidden Village, of course, and he's an Uchiha, and he is Madara. So as we explore his scene in his in all his glory, and first and foremost, we're talking about his appearance right here. As you can see, the face and the eyes, he's being reanimated by the reanimation no jutsu or Edo Tensei. So for reanimation, pa-explain sa amin, sa mga hindi masyado alam yung Naruto. Ano yung sabihin ng reanimation ni Madara? So the jutsu is made from the second Hokage from the Konoha. Basically, Tobirama invented that technique for war purposes, since at the time they're at war. And as you see, his Madara's getup is from his attire is from Earth, after all, through all the ages, through his fighting his rival Hashirama Senju. Okay. Okay. So Okay. may ano ba to? May scene ba to sa manga or sa anime? Oh, Itong and statue na to. okay, in this particular scene when he's flexing his Susanoo right here, and the wood style that he steals from Hashirama Ju, getting his powers from the Renegan, Ju's eating his flesh, and basically he's flexing his this technique to the other Kage's facing right there. So ang Susanoo niya, kung makikita nyo, yung kay Kakashi may tao. Yeah. Ito naman, wala. So paki-explain sa amin kung bakit ganito yung Susanoo ni Kakashi. Like, So in Kakashi's case, he's showing his third ascension being using the Susanoo, because there are like different ascension in Susanoo. One being, as you can see in Madara, as in the skeleton form, forming the skin and all. skeleton lang. Yeah. And the second form, unfortunately, we cannot display it here, but this is the
ideal final form of the Uchiha clan if they reach the Mangekyo Sharingan right So here. ito parang pinakamalakas niya ng level na Yeah, sa ano. that's right. Sharingan? Basically, they call it the absolute defense for the Uchiha clan. So yeah, that's So like yun, that. for sa mga newbie pa, explain mo, pakilala mo si Kakashi kung sino ba siya. So Kakashi here is like the thousand copy ninja. Basically, copies 1,000 Jutsu is lifetime in the war until on the third grade ninja war. So si Kakashi, sa mga hindi pa nakakaalam, yung mga casual watcher lang, siya yung naging parang mentor teacher nila Naruto and Sasuke at si Sakon. That's right. Kakashi Master siya yung nagturo ng ano, Rasengan. Yan yung parang ano nila, professor. That's right, that's right. Mentor ng Team 7. So, yun guys, may additional ka pa ba? So he was mentored by Naruto's father Minato Minakaze right here. So parang nagpasa-pasa. di ba? Yeah. Pasa. Yeah, that's right. Ah. Anong mentor din sa kanya yung tatay ni Naruto before? Yeah. Now you know guys, yung mga ano lang naman, yung mga hindi pa nakaka... si Master Josh? And from this scene, when he gets the Eternal Mangekyo Sharingan thanks to Obeto's sacrifice that he died against the ultimate enemy at the time, Kaguya. I don't know pronounce her last name is too strong. And basically, when he entered Kakashi's body, he attained the Eternal Mangekyo Sharingan, achieving this form. As you can see, the Susanoo. Malaki. Yun. Guys, thank you sa pag-explain ng ating mga lores na sa Naruto. Thank you. Josh. Okay. Siyempre, Yun. sa mga gusto pa na mag-dive sa mas malayo pang lore na itong dalawa. Pero mapapanin sa ano, YT. So usually, mga collectors, alam na nila. Oo, kaya nila more kinokollect on yan. collectors talaga, Oo, Master. Alam na nila yung lore niyan. Pero para sa mga newbies, yung mga katulad ko, wala masyadong alam sa... Wala akong saan pagdating sa Yung Naruto. parang surface lang yung alam. Nandito tayo. Nandito si Master Yeah. Josh para explain. So yun guys, let's start. So like I said sa episode 1, meron tayong 5 criterias. And syempre, magsisimula tayo sa isang karakter. And ang unang criteria natin i-judge is yung kanyang studio, yung gumawa. So for sino ba gusto mo na yun? Oo, Master. O dito tayo madara. Dito Pero na tayo. pa disclaimer pala. Ay, dagdag ko lang. Hindi pala disclaimer. Sa dagdag ko pala. Ito kasi, Master, si 3 Artisan is licensed. License. Licensed studio. Pero kumpara dito kay... Versus Jimmy Jimmy Palace. Palace. So hindi yata license to. Parang hindi pa siya licensed. Pero may pero mga Master. Alam ko parang hindi pa siya licensed. Tama. Oh, wala kasi siya yung ganito. Pero malin man natin. Ayan. Yung parang certificate of authenticity. So yun guys, start tayo sa studio. 3 Artisan, nag-iisang 3 Artisan studio lang tong madara natin dito sa Sekai Collection. So, wala ako masyadong may input about sa studio, pero based on dito sa ginawa nilang madara na to, i-rate ko yung studio 4 out of 5. Louis? Hindi ko ma-explain kasi wala pa ako alam. So, ito. Ito, first time ko din nakita itong 3 Artisan na ito, Master. Kasi nag-iisa lang no? Parang dalawang beses ko parang tinititigan to eh. Dito pala din sa show. Kasi So, nandun pagiging sa ulo. studio, sa pagiging sa studio nito, sa pagiging tindig nito. So, mabilisan lang. Ako dito. 4 din ako. 4. Okay, sa studio naman tayo ng Jimmy Palace. Ang gumawa dito kay Kakashi. Jimmy Palace, nagkaroon tayo ng iilan-ilan. Meron tayo ng Jimmy Palace na Pain, di ba? Pain. Yung kaso na-out na natin. And then sa ngayon, ito na lang yung natitira din, na Jimmy Palace. Oo nga, si Pain pala, no? Oo, Oo, tama. Jimmy Palace yun. So ito, Jimmy Palace, nakita ko naman yung dating Pain natin. Pero hindi ko siya i-base doon sa Pain. I-base ko siya dito. So i-judge ko siya dito sa gawa nila. Siguro 4 din ako. 4 out of 5. Jimmy Palace. Kuwang-kuha na lang yung mukha ni Kakashi dyan eh. Tapos, hirap din gawin yan ha. Translucent tapos may isang figure na napakalaki. So, props sa Jimmy Palace. Galing din. So, 4 out of 5. 4 out of 5. So, pagdating dito, Master, siyempre sa akin, studio. May papansin mo dito, Master, yung pagiging translucent na nasabi mo. Alam mo yung translucent na hindi tinipid? Parang 80% ng statue Parang, translucent. parang yung pinaka, translucent, parang doon nga siya na-focus, Master, sa pagiging, yung pagiging translucent, tsaka yung, Susano. So, pinapakita ng studio ito yung pagiging Susano ng Yung final Actually, form sinabi daw, nga ni Master Josh, parang final form. Yun ang pinakamalakas na niya. Yung, so, Level. ang dito, Master, 4. Ang grade ko. 4. Nako. Score ko, So, 4. antay ah. 4. Okay. So, yun yung criteria 1 natin. Yeah. Ang criteria 2 naman natin is i-judge natin yung kanilang base. Yeah. Sa base lang tayo magba-base ha. O, di ba? Ito, Master, Wordplay. malamang magkaatal tayo dito pati sa base nitong dalawa. Unahin na natin muna to. Siyempre, unahan ka to. Ito pagiging base nito, mga Master. So, ang base niya, mayroong parang smoke, may bato, tapos doon nakalabas yung parang translucent. So, doon nagsisimula yung translucent na Susano niya.
So para dito medyo simple lang siya pero napakaganda. Ang dynamic pose niya nakatapak dito sa batong pataas. So I'm not sure kung meron to sa scene pero para sa base is 3 ako. Medyo na simple lang ako. So, siyempre ako naman, pag dito sa base nito, kung makikita yung base nito master, alam mo yung parang lumabas sa bato kasi kung yan, makita mo may tipak, hindi ko alam kung tipak ka. May parang nawasak na bato. Tapos doon lumabas yung pagiging sasama niya final form. Ang tingin ko parang lulusob siya tatalon tapos kasama niya si Samon sa likod lagi. So parang kasama. lumalawit lagi sa likod. Kung may friends sa mga anime na Naging scene simple, nila, kapag nagtra-transform sila parang may lumalabas sa likod nila. Eh dito kasi mapapansin yung master, parang lumabas siya doon sa mismong bato. Alam mo parang nawasak yung bato tapos doon siya lumabas. Doon sa lumabas. Yun yung nakikita mo. Siguro sa pagdating sa base nito, syempre kita mo naman yung mga parang clouds dito sa gilid, mga palibot. Kita yung pagka-ukit, yan o, pati mga details ng bato, sa smoke. Tsaka yung pagkokonekta ng translucent, sa likod translucent, tapos may bato ulit, yan. So ang score ko dito is 4 din. 4 din. 4 ako dito. 4 ako dito. Okay, sa base naman tayo ni Madara. Kung makikita nyo, meron siyang parang yung vine ba tawag dito? O tangkay, kulay green siya eh. Tas Parang branch siya, master branch na. Basta ganun o, parang vine. Kasi pataas din yung sa likod, kung makita nyo sa likod, may pataas na ganun. Tas dito sa kaliwa, pag ganun naman siya. Then, meron yung mga flowers, may mga rocky stuff, tapos meron din yung sand. So, parang mas maganda yung pagkagawa dito. Tsaka yung details, mas marami yung details, kumbaga. So, para sa akin, nasa nasa 4. So si Master Sip ay 4 para din sa base ni Madara. Siyempre kung ang tatanay mo Master, may kita Master sa pagiging ito. Yung na Master, di ba? Tama yung base pang ginausapan natin dito, di ba? Yung kung mapapansin mo Master, parang meron siyang buhangin or sand na sabi nga ni Master Josh, parang nakakonekta yata to kay Gaara. kay Gaara. So kung makikita mo yung pagiging niya, yan yung mga sand niya, tapos di ko alam kung ano ba si Madara, kung ba siya, may sa flower ba ang pinaka niya, di ko Kasi masyadong may dalawang flower. Oo. Pero kung mapapansin mo, ang ganda rin pagka-connect. Tsaka yung mga details ng Details, yan, base yung mo base ganda. niya, oo. Akala mo parang siyang kahoy talaga. Tapos Pero mas maganda Master kung kung alam mo kung mas binagay yung alam mo yung mga branch talaga na kahoy na kulay brown kaya sa bato. Oo, kasi kung makikita mo, basta ako na makakita ng mga ganitong branch na tumubo parang sa siyang bato. vine, Oo, no? parang gano'n. So, ang score ko dito, Master 3. Medyo na ba, So, 3 nagpatay ako dito. naman. Okay. So, yun yung score nung dalawang base. So, ang ating third criteria is yung pagka-paint naman sa kanila. Kung makita yung mga kulay. Kung paano kung makita natin kung may mga brush stroke ba, ibig sabihin, hindi siya ganun kaganda. Pero kung wala, yung color correction, kung tama ba yung pagkakulay nila, doon natin siya i-judge. So, unahin naman natin to. Muna tayo doon muna eh. So, sa colors, ang ganda ng pagka-translucent, although I'm not fan of translucent parts. Yung sobrang dami, tulad yung Sobrang dami talaga, parang... Pero mas maganda Master dagdag ko lang. Sige, mamaya na pala. Kasi meron pa pala So sa translucent parts, hindi siya ganun kadami. So para siyang naging 40% kung titignan mo yung buong statue. Painting, ang ganda rin. Hindi ko alam kung pinapaint, parang hindi siya pinapaint. So sa painting ng mukha, sa painting ng armor, ang ganda. Tingnan mo yung, kung makikita nyo dito, battle damage yung armor niya. Kung makita mo, may mga gas. hindi yan issue. Battle damage yan mismo dahil nga yung scene na to, nakipaglaban siya. Then yung painting ng vines, painting ng flowers, tsaka yung sa base na yung mga buhangin dito. Ang ganda ng pagkaka-depict nila. Para bilang maging parang tayuan niya. So sa painting, pati nga yung gitara dito, ang ganda rin, battle damage din, kung makita niyo. Gitara ba to? Fan? Oh, fan daw. Correction. Diba? Alam nyo, hindi ako masyado. Pati kami, wala masyadong alam. Parang kasing gitara eh. Oo, so nag-judge lang din kami. So sa painting, 4 out of 4. Yan, okay. So start naman ako para sa akin sa painting. Ang unang napansin ko agad dito, Master, yung likod. Hindi ko alam kung ito yung mata ni Madara. Ito? O kung mapapansin nyo, kung makikita sa raw video natin na piniplay dyan. May Biro, bilog siya no? dito. So agaw tingin ako dito, Master, parang yo-yo. Parang yo-yo. Oo. So pagdating sa kulay, kasama na sabi ng Master Escape, makikita mo yung armor niya. Makikita mo yung mga battle worn, parang yung may mga biyak-biyak, yung mga Gas, no? Oo. Makikita yung pagpipainting, yung pag-connect ng Ganda painting ng sa ditong branch, yung sand,
Tapos yung bato, may kita yung bato. Alam mo, hindi siya yung tipong bato na Batong pinaturahan. kulay na. Alam mo yung bato talaga na Na may mga point, natapak-tapakan na. yung mga pointed na ano. Natapakan na, tapos Na-fade yung kulay, nag-fade na oo, dahil sa ganun. overtime. So pagdating naman dito sa ano, translucent, di ko sure parang alam ko parang siguro pag glass. ginagawa niya to parang nihahaluan lang ng onting paint Hindi para ako- maging ganyang kulay. Hindi pinipinturahan. Oo. So pagiging ano ito master, ang score ko ito 4 ako para sa painting ni 4 and Madara. 4 Mm. para sa painting ni Madara. So pagka-paint naman ni Kakashi, so kung makikita nyo, halos buong statue, nasa 80% ata or 70 yung puro translucent. So wala siya masyadong painting. Since translucent to, hindi natin sure, hindi naman kami resin maker. Hindi namin alam kung paano ginagawa itong translucent. Pero kung i-judge mo yung painting sa clothes niya, wala siyang pagka-battle worn, So parang hindi siya nagalusan. Para simple. Wala pa siyang galos. Yung sa smoke, ang ganda ng pag-uwa sa smoke. Smokiness. Not sure ko, apoy bato. Parang usok to Di ba? no? Parang usok Sa clothes. bato, ganda rin ng pagkakapinta. So 4 din ako dito sa painting. Ni Kakashi. Kakashi. So sa akin master, napagkumpara ko na agad. Kasi kung papansin na yung master, si Kakashi, itong si Kakashi kasi master parang mas or pinofocus nila yung pagiging Susano na Yun yung final parang form. gusto nila Oo. i-pick yung Kaya kung full form. mapapansin mo yung kulay niya master, kuha naman yung kulay ng yung itsura ni yung itsura ng yung suot niya ni Kakashi, yung yung uniform. clothes niya yan, tas yung di ko sure yung Rasengan ba kulay itim kasi Wala yung parang ata siya full dyan. white, oo. Di ko sure Wala siya. Yan yung kamoy niya, yung kay Obito. Okay, so yun. May dagdag pa sa master. Yung parang nakulangan ako master sa kulay na ito. Kasi parang more on focus talaga sila pagdating dito sa susunod. Para simple lang yung ano niya. Kung ano yung Napaka-simple uniform lang. niya na yun. So pagdating dito master, ang score ko ay 3. 3. 3 para 3 and 4 para sa ating painting. Ito, ang ating fourth criteria naman, yung pagka-sculpt or yung pagkahulma sa kanila. Dito tayo magkakaalaman kung sino yung magaling humulma. So simulan natin dito kay Madara. Sa sculpting, kitang-kita mo yung pagka-sculpt nila. Yung mga parang yung open space pag nag-sculpt ka na pag nakita mo yung mga branch, yung mga vine, may mga ganito yun, parang umiikot. Ito yung Ganda, puno. talagang detalyado yung pagka-sculpt dito sa puno. Yung sa bato, kita nga yung like yung nasabi natin kanina sa painting, yung worn out ng bato over time. Parang napudpud yung bato, kakatapak, di ba? Ang ganda ng pagka-sculpt. And syempre, yung pagka-sculpt dito sa ating Susano. Tsaka yung sa buhok pa lang, ang ganda, parang super sa akin, Sa Susano naman, ang ganda rin, parang siyang kamay na may hawak na parang espada, if I'm not wrong. Then dito, kamay din, so dalawa siyang kamay. Sa katawan, ang ganda rin ng pagka-sculpt. So parang nagwe-wave yung uniform niya or attire niya, hinahangin. So sa akin, parang 5 ako. Perfect sculpt ako ito, yung gantong sculpting. So next naman ako, pagdating dito sa excuse me. Pagdating dito sa scalping nito master, ang una napansin ko rin agad dito yung kung napansin mo yung mga branch dun sa mga gilid-gilid, yung alam yung parang pangpaangat, yung pagiging stroke ng branch niya. Yung parang nagtitwist. Pa-spiral niya. Oo. So makikita mo yung master, alam mo yung naputol na puno. Ang ganda nga yun. Tapos makikita mo yung parang, yung alam mo yung Loob. parang uneven na tusok-tusok. Yung Yung talagang stand literal, yung talaga yung literal na puno. Tapos yan, dito ako nabibilib. Lalo sa medyas sa master. Di ko alam kung medyas yan or bandage siya. Parang Ito, Panahon ko nila sa yun inyo. Parang yan, bandage ba yan or medyas. Makikita mo yung Wala pagiging siya rin. medyas. Ito, master to. Daliri Ito, niya. Ay, yung daliri ng paa niya. Ito, master. Siguro bandage siguro to. Ano yan, pampabilis. Ay, parang pang nilalagay. So, makikita mo rin yung dito sa master. Na parang Ganda ng gawa sa bandages, pinagpatong-patong, Sa tela. Yan yung tela. Yung tela niya. Isin yung yung tela talaga. Yung fan. Ay, Kung hindi sa simple yung fan master. Kumbaga yung strand, yung Tsaka yung handle, Oo. mo. Nakita mo yung handle? Yan, di ba? Kita mo pati handle, kita mo pag-i-sculpt. So pag-sculpture na ito master, siyempre may kita mo yung pagiging effort nila pagdating dito sa Susano, sa translucent. Siyempre hindi mo madaling gawin ito. Alam ko, ang paggawa na ito master, alam ko yung mga pinapainit muna na Parang glass. blowing. Oo, parang Hindi gano'n. kami expert pero ganun ba yung ginagawa na ito? Oo, parang gano'n. So, master, ang pinaka-score ko dito para sa sculpture na ito ay 4. 4 and 5. So, props dito sa 3 artisan. Ganda. Next naman tayo, sa GMA Palace naman na tayo, Kakashi. So, sa sculpting din, kung makikita nyo, napakalaki ng pagkagawa nila sa Susano, yung final form, yung final ability niya. Yung parang final level. So, malaki. So, makikita nyo, yung parang warrior. Ano tawag dito? Warrior ba to? Warrior. Warrior. Kasi may, siya yung parang armor ng warrior, talaga, no? So, may
kuha mo, makikita mo talaga na warrior siya. So maganda yung pagka-sculpt talaga. Then dito sa, ano tawag dito, Master Josh? Raikiri, yung signature technique. Signature technique niya. Raikiri. Raikiri. Raikiri na. Lightning blade. Lightning blade. So ito, although, siyempre, lightning, hindi naman siya isang direction lang. So hiwa-hiwalay. So maganda rin yung pagka-depict nila dito. Kalat yung lightning. Sa base, bato, ang ganda rin yung pagkakuha, yung pagkahulma. Sa akin, 4 ako para dito. So, Force Master Skip para dito sa sculpture. Tama? Sa sculpt niya, sa Sculpting. hulma. Sculpt. Sa pagkabuo. Oo. So, pati sa akin, Master, ang dito kung mapapansin mo, hindi ko napansin yung pag-i-sculpt kay Kakashi. Kasi mas more on ng focus ako, Master, dito nga sa itong pagiging Yung translucent. sculpt nila sa, Oo. sa ano, na translucent. Sabi mo, Master, paano na ginagawa itong ganitong translucent na glass? So, hindi naman ito glass talaga. Parang ganun na rin. Oh, pero parang gano'n na Not rin. sure sa exact material, pero parang ganun na rin. Tapos, kita mo, Master, ko kung pakpak to Ano yung pagiging pixelated sa cartoons, Oo, Master? Alam mo yung uneven na sa... May kaliskis. Oo. Oo, may scales. Kasi isipin mo, paano nila ginawa to? Di ba? Studio yan. Yung parang pixelated na, tapos parang uneven na blocks na sahig. Expertise Oo, nila yan eh. grabe. Dito ako nag-focus, dito ako nabilib sa sa pagiging translucent nito. So, mag-i-score ko dito, Master, pag sa sculpting nito. 5 ako dito. Para kay, Perfect score. kay Jimmy Palas. So 4 and 5 para sa sculpt ng ng Kakashi. Ito na, yung last criteria natin, ito yung tinatawag natin na Sekai Wow Factor or yung presence niya sa glass cab mo pagpasok mo sa room, ano nga may score mo agad sa kanila. Yo. So, unahin namin natin si Kakashi, baka nale-left out siya. Oh, sige. So, iisipin ko, imaginein ko, pagpasok ko sa kwarto ko, tas na ano to, sa laki niya, makukuha agad yung mata mo. Sa ability niyan to, sa laki ng Susano, na translucent, kuwang-kuha, 4 out of 5 sa akin to. Pagkapasok ko. So, pinaka-wow factor mo, Sa akin, Master, pinaka-wow factor ko dito, medyo nakulangan lang ako. Kasi alam mo naman, alam mo naman sa mga last episode natin, di ba? Wala ko, LED. Oo. Kasi lalo, pag unang tingin mo dito, lalo tot LED to. Tapos yung lightning niya, tulad sa Master Josh, mas maganda Umiilaw, kung no? puti Oo. na nag-running lights. Napakaganda nun, Master. Oo. Tapos kitang-kita mo yung yung translucent umiilaw. Sabi na, Jimmy Palace. Oo. Naging LED, next nyo. Baka naman. Joke lang. Pero pag nakikita mo to, agotin naman, eye-catcher to, Master. Pag Laki, nakita mo, oo. dahil sa laki niya. Yung presensya niya. Oh, lalo na pag nailawan to, mga Master, Kasi Yung may glass spotlight. to, na-spotlight ito. Talagang may kita mo. Nagbabounce yung ilaw sa Mm. translucent pieces eh. So, lalo kung to, Master, kung may LED dito, siguro napakaganda. Pero sa ngayon, ang score ko muna dito para kay Jimmy Palas na Kakashi is 4. So yun ang ating Sekai Wow presence. So, na-score na natin sila ng 5. Ay, di pa pala. Next Ito pa pala, time. mayroon pa tayo isa. Okay, yan. So, na-score na natin itong 5. Tapos na to. Okay. Dito naman tayo kay Madara. Yan. Sa Sekai Wow Factor nito. So, kung makikita nyo yung size comparison nila, mas maliit yung presensya nito kumpara dito. So, translucent din pero hindi siya yung parang overwhelm ng translucent. May art siya. So, para sa akin yung wow factor nito, yung Sekai wow factor nito, 4. 4 ako dito. So, 4, Master Skip ulit. Siyempre, pag Hindi siya ganun Oo. eye-catchy. Kung makikita mo si dito, Master, pag yung wow factor na ito, pag sa unang tingin mo dito, kasi pag nasisinagan ng ng ilaw sa galit sa glass cab, hindi mas light kasi yung kulay nito, Master Kung pagpapansinin mo, mas light yung kulay ng pagiging Sa dito. translucent nito, kaya mas mailaw to talaga. Akala ko nung nakita ko to may LED. Parang nakakapeke, may LED pala tong natin, Madara natin artisan. Siguro pagiging wow factor ko dito, Master, sa unang tingin, nasa ako dito? 3. 3. Oo, baba siya. So yun guys, ito yung Sekai wow factor. Nascore na natin sa tig 5 out of 5 out of 5. So times 5 is 25. So out of 25. So ito total ni Master Josh yung nagiging winner. So for now guys, available pala to sa Sekai. So Ito na pala. Ito na pala. Ang bilis na ni Master Josh. Ito na pala, mabilis yung Master. mathematician natin. Oo. Ito na guys, ang winner ng... May winner na ba? Oh, may Meron winner. na. Napaka-close. Super close by 1 point. So, ang total naming dalawa para sa Madara is 39 out of 50. So, 39. out of 50 kasi 25-25.
So, 39 out of 50. Sa Kakashi, 40 out of 50. Napaka close. Isa lang yung points na kinulang. Grabe. Kung nag-tie yan, tatawagin natin si Master Josh. Tiebreaker. So sa episode 2, ang nanalo po para sa amin, based on our preference, personal taste namin, is itong Gmail Palace Kakashi. Tinalo mo yung license. Eh. Oo, Master. Although di meron ko license ba? Hindi ko sure eh. So Hindi yun, ko sure, correct nyo na lang kami. So guys, kung available to sa Sekai, dito sa showroom number 2, if ever interested kayo, pwede naman kayo mag-PM. Pwede naman kayo mag-walk-in kung malapit lang kayo. Diba? Parang kanina, may walk-in kami. Bilis. So guys, kung gusto nyo to, kung interesado kayo, yun, PM nyo na kami. Also, like our page. Abangan nyo rin yung mga ibang episodes namin. Marami pa kami ilalabas. Baka yung mga resin ilalabas namin in the future, magustuhan nyo, pwede nyo i-take home. So yun guys, for round 2, Jimmy Pals, Kakashi ang nanalo. Jimmy Palace tayo. Closing mo na. Siyempre, sa mga gusto pa naman punta sa aming shop, katulad ng mga nag-walk-in, pwede pong mag-walk-in sa shop basta punta lang kayo. So, ang address namin ay SPNA, Building Third Floor, Sevierville Avenue, Barangay Leones, Quezon City. So, yun mga master, kita nyo sa So yun guys, abangan nyo yung mga next episode. Available to mga master Ito po ang episode 2 ng Sekai Resin Wars. Let's go!